etc. etc. Tapos, ah, connections ng vent, bakit kailangan yung ventilation, ah, ano yung minimum, paano yung computation para sa pagkuha ng tamang size, ano yung requirements, kung kailan po pwede, kailan wala. Okay? O kung wala yung ventilation, ano yung po pwedeng ipalit. Tapos, papunta yung tapon, ano yung percentage ng slope, o pwede bang diretso yung tubo pagka ilatag natin, o pwede bang sobra yung slope, ano yung maximum, ano yung minimum. Okay? So, ano yung pagtatapunan, okay? Uh, Saan nagtatapon, if di ko sure kung familiar kayo sa sewage stream, etc. Okay? Next. So, plumbing, based from the definition, Nakomute ka ata po, sir. saglit lang. Okay? So, plumbing, based from the definition, it is the art and technique of installation of pipes. So, ano ba yung mga typical pipes na ginagamit natin? Of installation of water line. So, yung dati, yung ginagamit namin sa mga kondo na projects namin is GI. Familiar ba kayo ron? Galvanized iron pipe. Yes po. Okay. Familiar kayo ron? Bakal yun, sir. So, ang problema kasi, kahit na galvanize ito, kasi coated lang naman yan eh. Merong black iron, GI, DI, to convert natin papuntang so para coated lang yung black iron. Ang black iron ginagamit yan sa fire protection system. Ang black iron ay kinakalawang. So, kung hindi ganun ka kinakalawang siya. Yun nga, ang problema pagka bakal ang ginamit natin at a certain time kinakalawang yung ating ah, bakal, yung ating tubo. So, nagkaroon ng kalawang din yung tubig, no?
lalo na kung meron itong chemicals na nahahalo doon. Okay? So, so, sa galvanized iron pipe, pagka waterline, so ano ba sa tingin ninyo, Sir Ma'am, yung nauna? Wall ba o wall? Dapat ba mauna muna yung asintada o dapat mauna yung tubo? Tubo, sir. Yung ba, tubo muna. Ano po? Yes Tama ba? po. Tubo muna. Pero iba po, Depende. sir, tinitisisan. Noon na po yung semento, tapos tinitisisan. Sa normally, pagka partition wall, nowadays, there are different types of walls. It can be a drywall. Ano yung drywall natin dyan? Yung iba, ginagamit is fiber. Familiar kayo sa Hardiflex. Pero Hardiflex, brand yun Hindi yun yung, kasi mga naririnig ko kahit engineer, meron kayong Hardiflex dyan, pupunta sa hardware. Ilang sir? Pero hindi yun Ang tawag doon talaga, Iber Cement Board. Nagkataon lang na Hardiflex yung brand niya. Okay? So, yun yung matigas. Pwedeng, pwede rin yung boral type, yun nandun sa loob, boral. Pero pagka ah, nalalagyan ng tubig o natutubigan, masisira. Okay? Pwede nga mabasa. So, definitely, hindi siya po pwede pang toilet. Tapos, other than that, yung most familiar is yung CHB or concrete hollow blocks. Bago ka maglagay nung CHB, napag-usapan naman natin noong nakaraan, dapat ile-layout mo yung ah, lalatagan ng CHB. Now, babakalan mo yan, sir. Meron yung tinatawag na yung running band, tapos meron namang stock band, yung patong-patong lang, diretsuhan yung paglagay nung concrete hollow blocks. Siguro, familiar na 40 or 60 centimeters, tapos meron tayong horizontal every 3 layers ng ating CHB. Tama ba? Yes po. Tinatanong ko natin, Sir Ma'am, kung iwan na natin ngayon yung tubo, sa yung CHB. So, tubo layout. Yung naman dyan, 45 centimeters to 50 centimeters labo. Slab? Ano sa structural slab na sinabi mo? Yun yung pagkabuhos. No, hindi pa yun kasama yung uh, depende kung ano yung ano mo, yung finish. Sorry, yung 45 to 50 centimeters kasama yung finishes. Okay? So kung halimbawa from structural slab, mayroon naman dong 1 meter na pitik. Okay? So yung 1 meter na pitik kasama na yung para sa finishes. So pag kasi more than 1 meter pagkapitik. Okay? Mula doon sa pitik, kung 45 centimeters yung ating elevation, so bababalan tayo ng mga 5. So, okay. Ngayon, pagkabakal na talaga at nandun ngayon yung tubo, mahahawi yung tubo. Tama, mali. Okay? Ang installation, check nyo sa bahay ninyo. Minsan, bog yung minsan naman nakaluwa, lumalabas ngayon. Kung hindi kayo niya ma-picture, puntahan niyo pagka maligo kayo mamaya, o di kaya meron kayong faucet sa bahay, o di kaya doon sa inyong lababo. Pagka tinignan ninyo, maganda talaga pagka yung faucet na wall, hindi masyadong lubog, hindi masyadong labas. Nakakas lang siya.
Ngayon, hindi mo masisiro-siro yan kung mauuna yung piping kaysa dun sa wall. Lalo pa sa construction ngayon, kung hindi ito kung mga condo, iba-iba yung contractor. So, iba yung para sa wall, iba yung para doon sa other scope. So, may kanya-kanyang gawa. Okay? So, isa pa doon, tatabingi, no? Mapapansin mo, medyo nakayuko yung abang. Kung nakayuko yung abang, pagka maglagay ka ng faucet o di kaya shower, nakayuko na ngayon yun. O di kaya nakatingala, ganun din ang lalabas yan. So, isa pa yan, pagka lalabas yung, siyempre, pagka kakasama muna yung tubo bago yung CHB, paano mo ngayon isasalpak ngayon yung CHB? So, tatapisin mo. Tama, no? Tatapisin mo yon para ma-shoot lang ngayon yung pipe. Practice sa construction is nauuna yung wall prior doon sa piping. Okay? Now, kung galvanization, ang threaded naman natin pagka-connection, take note ito. Ano sir yung threaded? Yung may roscas, yung mayroong anong Tagalog dyan sir, ma'am? Yung thread. May ang Tagalog dyan sa thread. Ali. Ano sir? So, yung thread connection, uh, it ranges up to maximum is 2 inches. So, more than that, because meron naman tayo mga pipings na abot ng mas malaki, 12 inches, 14 inches, mas higher pa. Okay? So, welded or di kaya flange connection o di kaya meron yung tinatawag na groove connection, Victolic type yung connection doon. Ginagamit na pag-connect. Okay? So, yun sa yan. Ayan, para naman doon sa supply, and cold water supply, ewan ko kung nabanggit. So, dalawa yung provision na tubig, lalo pa kung ito ay hotel. So, meron tayong cold, meron tayong hot. Ngayon, yung cold water supply, pagka nakaharap ka sa wall, nasa kanan. Yung hot water supply, pagka nakaharap ka sa wall, is nasa kaliwa naman. Okay? So, hindi po pwede na manipis na pipe yung gagamitin natin para doon sa hot ay matutunaw ito. So, yung pinakamaganda dyan is sa copper. Ngayon, problema, medyo mabilis na kawin pagka-install mo at medyo mahal. Pero sa losses, if you had already your fluid mechanics, in terms of head losses, maganda siya. Kasi if based from our computation, which kung lumabas siya ng 3/4, we can reduce the pipe into uh, smaller size, no? Next size, smaller dun sa required. Kasi makinis nga ng copper. So there are three types of copper that we are using, no? We have type K, type L, type M. KLM yan. So pinakamakapal dyan, K, pinakamanipis M. Okay? So pagka hot water supply, pwede itong centralized, pwede ito yung multi-point. Ibig sabihin nun, po pwede siya dun sa meron siyang heater. Pagpasok doon ng tubig, i-discharge siya mainit. So po pwede siyang isang heater lang, so pwede niya supplyan ngayon yung at sa lavatory, pwede rin doon sa shower. Hindi ka naman naglalagay ng hot sa water closet, di ba? Okay? So, yun lang naman yung ating items doon na lalong hot supply. Okay? So, pagdating naman doon sa sanitary, water line, pagpunta mo sa sanitary, so meron ding iba-ibang klaseng types ng pipes dyan na ginagamit. So, most popular is PVC, Series 1000. Iba-ibang brands. Meron diyang Crown, merong pa bang iba dyan? Crown, Neltex, okay? So, depende sa kung ano yung ipapagamit ng designer. Okay? So, basta item is sufficient para dun sa design. Kasi kung iisipin mo, sir, ma'am,
halimbawa 30-story building ang gagawin mo, di kaya 60-story building, ikaw magdi-design. Pag bulusok sa baba at PVC yung ginamit mong tubo, sa ilalim, stress yung ating connection doon, lalo pa yung fitting. Kasi ang unang sasalo dyan, nung stress, yung fitting. So, that is elbow 45. So, kung manipis ang ginamit mo dyan, baka mabasag lang. Okay? So, yun sir. So, water, liquid, and other carried waste hazardous to health, sanitation, life, and property. Pipes and fixtures after installation. So, before we can proceed pala, take note, at paano ba ako makakapag-piping? Paano ko ba gagawin yung layout? Unang-una, sir ma'am, ang una mong titingnan is yung brochure ng plumbing fixture. So, brochure nun. Bakit sir brochure? Iba-ibang type ng fixture, iba-ibang type ng connection, iba-ibang type ng elevation ng para sa provision. Ano sir yun? Water closet, meron tayong tinatawag na wall hang. Meron tayong tinatawag na uh, floor mounted. So yung discharge nun, nasa floor. Ewan ko kung meron ayun yung mga water closet nyo sa bahay. Hindi kaya pagpunta nyo sa mga mall, ewan ko kung nakapunta na kayo sa SM Keppel, tapat nga hello? Hindi pa po. Tapat ng SM Mega Mall, meron dyan building, di ba, na bagong gawa. So kami rin ang gumawa niyan, yung plumbing, fire protection dyan. Pagka pinasok niyo yung mga common toilets dyan, story yan. Pero yung ibang, yung ground, medyo mataas yan. Kaya medyo yan ang ata pinakamagandang building dyan sa sa portion, yung SM Keppel na yan. May Ortigas. So, yung type ng fixture dyan is yung wall-mounted, wall discharge. Yung wall mo dyan is yung ano lang, yung facing board. Dapat may bracket siya. Ngayon, kung walang bracket, dapat makakapagbarena ka. Meron naman yung tinatawag na floor mounted, tapos floor discharge. Nasa flooring naman yon. Yung piping nun, nasa ilalim siya. Pagka wall siya, at mo dun sa wara, dun siya ngayon mag-mount. Iba-ibang klase ng plumbing fixture. So, iba-iba rin yung piping connection also as meron din tayong yung mga faucet, meron din yung matataas, meron naman yung, 'di ba? Kung mapapansin niyo, hindi ko sure sa inyong ginamit diyan sa bahay ninyo. Yung faucet na nasa ilalim ng lababo, no? Meron naman yung nasa taas ng lababo, 'di ba? Yung yung nasa ilalim, maglalagay ka pa ng flexible angle valve sa ilalim ng faucet. Meron naman yung nandun, mas mataas dun sa sink, no? So, mag-iiba yung elevation ngayon. Kung iabang mo sa mas mababa dun sa countertop, yung water supply, yung hose bib lang na ordinary na nakatap lang dun sa na dapat mas mataas siya dun sa elevation ng counter. So, namali ka doon. So, is consider kung anong type ng plumbing fixture ang gagamitin natin. Okay, sir, next. Okay, the plumber is the one who works or engages in the business of installing of pipes in buildings, fixtures, and other apparatuses for bringing in, pagpasok. Ngayon, sir, ma'am, kailangan na ng NC2. So, ilang oras din yan, no, sa TESDA bago ka mabigyan ng NC2.
So, ibang tawag diyan, meron tayong tinatawag na apprentice plumber, etc., master plumber. So, ah, hindi ka matatawag na plumber kung ang alam mo lang is water line. So, dapat marunong ka rin sa water line, marunong ka rin sa sanitary, marunong ka rin sa pumps. Okay? Kailangan mo rin ng experience. So, hindi lang isang taon o ilang buwan, medyo makakabili mo ng trabaho. No? So, ganun din sa ibang scope naman yan. Katulad sa atin, civil. So, ilang taon din yan. No? Kasi yun nga, sabi ko sa inyo noong nakaraan, pagka nasa academe pa lang, solving problems na nasa libro. Pero pagtapos ng academe, hindi kayo magtuturo. Sigurado ako dyan, yung problems na sinosolve is hindi na um, natin ma-encounter doon sa actual pagka sa next, sir, next slide. Okay, three categories of plumbers. At the trade, we usually serves for 3 to 5 years as a helper to a journeyman. So, ang akala ko dati, after a board exam first, okay, yung iba nagpro-proceed sa masteral, after nun doctoral, meron pa akong classmate after civil, nag-take ng law. So, yung iba, kukuha pa ng para ma-upgrade. Okay, so, yung civil kasi broad, so yung specialization yan so, para dito naman sa sa categories ng plumber, meron tayong tinatawag na apprentice plumber, a beginner the trade we usually serves 3 to 5 years. So helper yan, no? Kung tawagin sa labor. Okay? So journeyman plumber has served this apprenticeship and is competent to perform the task in plumbing. So after nito is master plumber. So kung gusto niyo kumuha ng master plumber, PRC rin ito, another license din natin sakali. Additional din ito kung ang number ko sa is 200,000 sa 200,000 plus na ako sa civil eh. Kami pa lang ako. So ibig sabihin nun, kung siguro ngayon nasa 300,000 na mahigit ang civil engineer registered. Marami ang kalaban mo sa pag-sign and seal. So, whereas dito sa plumbing, hindi naman tayo ganun karami kung mag-proceed kayo rito. Sabi dyan na dapat meron kang experience na 5 years bago ka makapag-take. At not necessarily naman na tapos sa college, anong college degree, basta 5 years experience mo in construction, plumbing. Kung hindi naman, tapos ka ng provided na meron kang TOR, tapos ka talaga dun sa electrical student, electrical engineering graduate. So, kailangan mo talaga ng experience. Other than dun sa TOR, kailangan mo ng experience additional. Okay? Pundahan dito, ang sabi, without limitations. Okay? So, hindi kagaya nung ME, no, after makagraduate ng ME, pati electrical engineer, wala pa sila. Okay? So, civil, po pwede, pati yung
Okay, next. So, ito naman isa, sir, need po ba pasado ka na seaboard or ka-graduate na silang? Hindi, sir. Okay. Pagka-archi ka, sir, po pwede ka mag-take. Ka-civil, pwede ka rin. Rekta ka na makakapag pasa ka na ng application. Hindi naman ganun kamahal, sir. 600 lang application mo eh. Ang ano lang dyan, matrabaho lang yung review. No? Kasi nung nag-review ako, is nagtatrabaho ko. Eh, ang labas ko is ah, isa pag naaway ako, may tawag pa. Oh, Mr. May buhos ngayon. Punta ka rito. Ay, naabot ako ng alas 10. Ang experience ko noon, sir, nung nag-review ako, kumuha ng board dito sa MP. Yan, tulog ko noon, 1 oras, 2 oras. Within yon 3 months. Awa ng Diyos, may kapasa na. At medyo mas gamit ko pa yung lisensya ko sa MP kaysa doon sa civil. Kasi ang MP, marami akong magiging kliyente na papagawa ng plan. Okay? So, ganun, sir. Additional rin. Additional income din, sakali. Okay? So, 17th century. So, 1819, Filipino plumbers were assigned to maintaining, repairing. So, dati hindi naman na ganon ka ayos. Hindi kagaya ngayon na pwede na. Iba-iba. Nawala, sir. Okay? So, took a great leap with the arrival of American soldiers. Okay. So, hindi naman kagaya dati na okay lang dati na walang toilet. No, yung mga ganyang panahon. So, pagka meron kang toilet dati, ikaw na yung medyo may kaya. So, sa ngayon, ang hindi nawawala sa isang residential na structure is plumbing talaga. Hindi ka po pwedeng walang CR dyan. Sa probinsya, okay lang, walang kuryente. Pero plumbing talaga, hindi po pwedeng wala. Okay? Also, as civil. So, hindi naman matatayo yung, hindi naman magkakaroon dyang utilities kung wala yung structural frame niya. So, pero hindi rin ito matatawag na hindi ka rin nare-releasean ng building occupancy kung wala kang MAPF. So, kung structural lang yan, meron kang poste dyan, meron kang footing, meron kang slab, meron kang walls, wala ka namang toilet, so hindi ka re-releasean ng building occupancy permit. Protection ito, mahigpit lalo ngayon yung taga Bureau of Fire. So, pagka wala kang fire extinguisher, wala kang pumps, wala kang sprinkler, smoke. Then yung supply ng hangin, mechanical. So, dapat kompleto siya. Okay, sir, next. Ito naman ng mga tanong, sir, dyan, yung mga naka-highlight dyan. So, this is for, na lang, pakibasa na lang yan. Nasa notes naman natin yan.
para sa for seat works na lang yan. Okay, next. Basic code 1 is all premises intended for human use or habitation shall be provided with a supply of pure and wholesome water, neither connected to unsafe water supply nor subject to backflow or back siphonage. So, dapat malinis sir ang ating tubig na i-provide dyan. So ang based on my experience, bago pa kung ginagawa pala yung building, so ang rate natin dyan sa tubig is industrial o di kaya industrial. So mas mahal yun kaysa sa residential. So pare-releasean yan ng residential na reading o na type ng connection o yung ayan nung industrial. Kung hindi pa tapos ngayon yung building na ginagawa natin o di kaya bahay. So ganun yan sir. Hindi ka pare-releasean kung wala ka pang tubig at wala ka pang kuryente. So kasi kung magagawa ka ng bahay, yun yung unang-unang i-apply mo, no? Hindi ka aprubahan nun kung wala ka nito. Kasi saan ka ngayon kukuha ng kuryente? So paano ka paano mo itatay yung bahay kung wala kang kuryente? So anong paggagamitan ng kuryente mo? Yung blender, grinder, barena, any other type of tools pa. Okay? So para yun naman sa kuryente, ngayon para sa tubig, paano ka maghahalo? Okay? So yun sir, kaya required yun. Now, pag provide ng potability test o the methodology is pagka high rise yan, meron tayong tangke sa baba at meron din tayong tangke sa taas. So depende rin sa design. Pwedeng kung mababa lang yung ating building na ginagawa at kaya naman sufficient naman yung provision coming from so pwede nang walang pumps. Ang kaya lang naman tayo naglalagay ng tank sa baba, domestic system magkaroon ng problema, no? Sa oras ng may ayos na tubo, may nadalin tubo o hindi kaya may maintenance si Maynila o di kaya si Manila Water. Now, kung meron kang tangke, so automatic magkakaroon ka ng pump. Paano may akit ngayon yung tubig? So, bago ka ngayon na dyan, i-chlorine mo ngayon. Pagkatapos mo ng piping, lalagyan mo ng chlorine ngayon yung tangke. So, ang standard naman yan, 50 parts per million, 50 ppm. Pagkalagay yung liquid, hindi yung mabibili mo sa tindahan na solid. So, minimix naman yan. After nun, papakyat mo yung tubig sa taas. Sa pipe, ibababad mo ng 16 to 24 hours para ma-disinfect ngayon yung piping niya. So, after nun, papalitan mo ng malinis na tubig. Tapos, kukuha ka ng sample, ipapatay sa ganun po yung methodology niyan. Okay? So for number 2, plumbing fixtures and devices and appurtenances shall be supplied with water insufficient. So sufficient dapat. So isa dun sa titingnan natin yung size ng pipe. Sir, maganda ba? Lagi ba maganda yung mas malaki, no? Kaysa dun sa mas. Okay? So ganito yan, sir, ma'am. Kung malaki yung size ng pipe na gagamitin mo, meron kang pump dito sa baba, pareho nga sila ng TDH or total dynamic head, yung pwede mo nga yung elevation na pwede niyang emit ng pump na ating binili. O, dinesign natin yung capacity.
mahirap ngayon iangat yung tubig, no? Halimbawa, kung 2 inches yung pipe natin, makukuha din naman natin yung volume nun, di ba? Mula sa, halimbawa, ground floor up to roof deck. Sabihin natin, pareho lang sila dito sa kabila, 15 meters din. Pero, yung diameter ng kabila, 6 inches. Now, based from our theory, in or fluid mechanics, pressure is unit weight times height. Pababa ng pababa yung habang pababa ng pababa yung pressure, pataas naman ng pataas. Tama ba? Tama, ano? Yung maturo sa atin. So, pababa ng pababa, pataas ng pataas yung pressure. The pressure, even though different in diameter, kahit 2 inches, yung isa 6 inches, kahit nakatilt pa yung pipe na yan, same pressure pa rin. Pero the volume of fluid, ibang usapan na yon. Because the volume, that is the unit weight of the fluid multiplied by the volume. Multiplied by the unit weight volume to solve for the weight, that is unit weight of the fluid times the volume. Okay, so the volume, if that is circular, times height. Okay? So, lalaki siya. So, mahirapan ngayon yung pump na paakitin yung tubig sa taas. Next, so, maliit yung pipe na gagamit natin, konti lang yung discharge naman. So, Q is equal to AV of cubic meter per second, or volume over time, or area times velocity. So, kung volume over time yan, so mas maraming mas maliit yung opening, so mas maliit yung volume na lalabas diyan. Pero yung velocity, mas ano naman, pagka maliit yung pipe, mas mabilis. Kung malaki yung pipe, yung velocity hina. Pero pagka malaki yung pipe, yung discharge, lalaki naman siya. Okay, ganun yung concept dyan. Okay. For number 3, plumbing shall be designed and adjusted to use the minimum quantity of water consistent with proper performance and cleaning. So, later on, pag-usapan natin how to compute yung size ng pipe na gagamitin natin dyan. Okay, next. So, for number 4, devices for heating as to prevent dangers from explosion through heating. So, yung like for example, yung water heater, yung single point. Ayun ko, may mga water heater kayo sa bahay, so hindi po pwede, mas mababa siya doon sa shower head. Kasi kung tapos ilalapit mo pa, hindi po pwede mabasa, sir. So kakaroon ng grounding. Okay? So lalo pa kung centralized yung ating system diyan. For number 5, every building abutting on a street, alley, or easement with a public sewers. So meron tayong tinatawag na public sewer. So ano yung public sewer? May makikita kayo dyan sa labas, no, ng inyong kung ang manhole may nakasulat dyan na S. Okay? Sewer line yan. Sewer manhole. Kasi meron dyan, minsan nakasulat M. May nilad yun. Cast iron yung o di kaya bakal yung kanyang takip. Familiar kayo dyan. So pagka meron daw mo, ire-recta na ron. Hindi ka na mag-septic tank. Okay, so required yon. Meron yung certain distance. So more than less than 60. I am not sure kung yun yung saktong figure. Pagka less than doon sa distance na yon,
So, matik, itatap mo ron. Mas malayo siya, gagawa ka ng sarili. Okay? So, next, for number 6, it's family dwelling unit shall have at least one water closet, one kitchen for sanitation. Okay? Kung wala ka raw bathtub, dapat may shower ka. So, dapat para maging sanitary. Lahat ba kayo kompleto niyan? Meron ba kayong may laboratory, meron kayong shower? Jerome, kompleto ba kayo niyan? So, mag-submit ka ng kung sa probinsya, wala yan. Hindi yan makukompleto. Meron lang doon, water closet. Think, yun lang. So, doon naman sa probinsya, hindi kasi nag-sasubmit. Lalo na kung ah, medyo wala. Hindi naman lahat ay pinagpala. No? Kung magsasubmit ka ng plan, so ito yung requirement. So, nandun ng taga-building official dun sa City Hall kung hindi nga nung iba kakilala kong ininyero, ayusin mo yung plano para aprubahan. Diskartehan mo na lang sa actual kahit kulang. O, ganun sila. Pero tama natin talaga ang plano. So for 7, plumbing fixtures shall be made of smooth, non-absorbent material free from concealed fouling surfaces. So the best example, concrete sink. Sino ba sa inyo rito yung may concrete sink? Lababo. So, tas nilagyan na maganda dito is stainless, no? Nakalagay naman dyan. So, that is a principles, nasa code ito kasi. So, dapat ganun type ng mga materials. So, protocol o ng codes. So, ano yan sila? Wala ka makikita dyan na concrete na sink. Okay? Pero sa atin, sa mga bahay-bahay, hindi naman tayo lahat nagkasasabit ng building permit. Kung halimbawa, may ipapagawa kang lababo, halimbawa, may ipapagawa kang extension, dapat meron yan, building permit. So, anong nangyayari dito sa atin, tayo walang building permit, hindi na nagsasubmit. So, take note kahit kunting gagawin mo lang dyan sa ating structure, it is mandatory to submit or to apply for a building permit. Lagi. Okay, next. For number 8, the drainage system shall be designed, constructed, and maintained to safeguard against fouling, deposit of solids, pipes may be readily cleaned. So, pagka-scroll nyo ito rito, makikita nyo ano na itsura ng clean up sa mga susunod na pages. Now, yung Yes, sir. minsan may makikita. Yes, sir. Yung iba, may makikita kayo dyan sa CR nyo, bilog o di kaya square. Pagka binuksan mo yan, dyan mo masusundot. Pero based on my experience, sir, ma'am, hindi sa pag-ano ang nababara more on dyan is hindi yung main line, yung floor drain. Kaya may mga simisemento, di kaya kung anong ano dyan na binubuhos. Okay? So, nakapitrap yan. Ngayon, kung meron kang clean out sa dulo ng piping, kasi more on sa dulo, ito yung access mo para kung barado yung main mo, dun mo susundutin. Paano kung ang branch ang sundot mo dyan? Papuntang pitrap. Isilip nyo man sa lababo. Okay? So, more on ang experience ko talaga dyan is pitrap ang nababara dyan. Okay? With adequate clean out, so arrange that the pipes may be readily cleaned. Now, isang pagka-PVC ito, polyvinyl chloride, ang haba ng isang tubo na yan is 3 meters. So, 3 meters.
So pagka bakal naman, GIY, ang haba niyan 6 meters. Depende sa klase. Pagka maglatag ka niyan, kung diretsuhan, kung kami rin ang gumawa dyan, medyo malaki. Pagka nandun ka sa pinakadulo, dulong poste, pagka tinanaw mo yung pinakadulong property, sa Terminal 3, tapat ng Terminal 3 dyan, Marriott Pillar kayo dyan. Marriott Hotel, Marriott Grand Ballroom, mga tabi lang na. Sa Port P3. So, kung gano'n ba ang paglalatagan mo? Mula gay mo, every 50 meters. Lalagyan lang natin ng clean out is kada liko. Hindi pala. Every 15 meters. Hindi ka lalagpas doon. So, 15 meters na yan. That is for 5 lengths ng tubo, PVC. Okay? Next. All piping shall be 9. All piping shall be absorbable non-approved materials. So, approved naman brand ng materials, yung sinabi ko kanina, yung Neltex, PVC, na maninipis pagka bibili sa mga hardware, yung made in China, medyo konting pagka malaglag mo lang, basag na. Okay? So for number 10, its fixture directly connected to the drainage system shall be equipped with a water seal trap. So lahat yan sila mayroong P-trap. If it is a requirement for all fixtures to be provided with P-trap, how about the water closet? Ilalim. Shower, meron ka rin P-trap sa ilalim. Yung lababo, meron ka rin P-trap. How about sa the water closet? Should we provide a P-trap? PVC, for example. So, kung ganun, ano sir? Ano yun, sir? Sir, the water closet, kailangan ba natin ng P-trap din? So, hindi na. Kasi meron naman itong integral. Naka-integrate na yung ano ron. Na yung water closet, meron na yung dong. It shall be designed to provide adequate circulation of air, free from circulation, ventilation. Okay? So, kailangan natin yan ng ventilation. Yung kabila, merong hangin na papasok. Din yung siguro yung ventilation. Okay? So, ang pinakamagandang example dyan yung 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 gatas. Pagka nag-ano ka ng condensed milk, isang butas lang sa kabila, kay mo, tilt mo. Kunti lang nalas, dadami na ngayon. Okay? So, next. Number 12, ito yon, vent terminal shall extend to the building. So, kailangan natin ng hanggang saan yung ventilation? Hanggang doon sa taas, sa roof deck, doon sa roof. Kaya may makikita kayo ron na tubo na nakalawit, naka-elbow sa pinaka-taas ng bahay. Kung wala kang makikita, ano ilagay? Okay? Kaya pagka magbubuhos kami sa inodoro, di kay lababo, hindi ganoon ka ayos yung flow ng tubig. Okay?
Next, for number 13, plumbing system shall be subjected to such test to effectively disclose all leaks and defects in the workmanship. Pagkasama ngayon, pagkatapos natin na sana magawa natin ito at the end of the semester. Base dito sa ayun. Pagkalatag mo ng main line, lahat ng abang dyan, aangat ng 3 meters. Para saan sa'yo? Lalagyan mo siyang inig. Ang tayo sa water closet, yan, aakyat yun, 3 meters yun. Hindi kaya clean out, aakyat yun, 3 meters yung haba. So, 3 meters, puro ba yan eh. O, yung ibang plaplagan mo, yung isa, yung open. So, lalagyan mo yung tubig, punain mo yan. Ang process ng pag-test yan, pagkalayo mula doon sa tip ng pipe, you don't know the pipes or their joints or interfere unduly with the sewage disposal process shall not be allowed to enter the building drainage system. So, hindi po pwede ito yung mga buhos ng mga chemical, mga chlorine din kasi pumunta ng STP o septic tank. So, bawal po yun. Yung So, 15, proper protection shall be provided to prevent contamination of food. So, meron tayong tinatawag dito na indirect waste. Meron ka lang funnel. Ang pinakamaganda dyan na example is yung drinking fountain. No? Yan, hindi yan yan. Kasi kung may bara, so pumasok doon sa discharge ngayon ng drinking fountain, so babalik doon sa magkakaroon ng backflow. Okay? So next. Kaya nga automatic na yung exhaust fan. Lahat naman ng bahay, no? Siguro ngayon meron ng exhaust fan yung CR. Need for disposal, so kailangan mo na septic tank. So familiar naman sa septic tank. Ako kung na-discuss natin to last time. Septic tank, minimum shall be made to prevent it overflow in the building. Kung hindi tayo magkaroon ng backflow, no? Dapat tama yung size na gamitin natin, tamang connection. 10, plumbing system shall be maintained in serviceable condition by RMP. Okay, so ang practice ngayon sa construction, ang napirma is more on sanitary engineer. So, at least walay din na kurso. So, kung meron civil engineer, meron din sanitary engineer. Pero dapat, ang pipirma dyan is registered master plumber. Okay? Next, all plumbing fixtures shall be installed properly spaced to be accessible for their intended use.
So, ang installation yan may spacing. Pagka lababo ito, ang center line ng lababo from wall, dapat hindi bababa sa 30 centimeters o isang ruler na kukuha niyo ba? Yung butas para doon sa faucet, lababo, from wall, ang distance niya hindi bababa sa 30 centimeters. Now, kung series yan, nung lababo, like for example, ah ah ah, nasa mall, so sunod-sunod yan ngayon na fixtures, pare-pareho. So, pagkalaba, ah, ang kanyang minimum spacing. Pagka wall closet naman, 750. No? 750 from wall naman, kalahati ng 750, 300 proper spacing yan. 21, plumbing should be installed with due regard to the preservation of strength, structural members. So, meron ding portion ng civil, RMP. Ayaw natin na mabutasan talaga yung ating beam, pati yung poste. So, yung iba nga, bawal yun. Pagkalagyan mo ng tubo yung poste natin, hihina yung strength ng ating poste kasi mababawasan yung volume ng crit. No? That is for compression. Di ba? So, pag-solve nun, buo naman. Beam din. So, mapapansin nyo, dyan sa SEIA, yung mga beam, meron mga butas. Pagka may data, depende sa detalye. No? Next is sewage or which may be deleterious to surface or subsurface shall not be discharged into the ground waterway unless first rendered innocuous. So, ito yung pag-provide ng septic tank o di kaya STP. Sa main line o yung tapunan, dapat na filter na ngayon yung maruming tubig. Okay? So, yun. So, ang sa akin dyan, minemorize ko yan pagka gusto nyo mag-take ng board exam. Yung ano ko lang, yung highlighted na words. Kasi kung naman dyan sa board, pagka itong type ng exam, ay bibigay yung anong principal number. So, memorize mo. Yung sa akin, hindi ko na memorize. Medyo mahaba ang number. Kasi principle number 1, principle number 2, number 3, up to principle number 22. So, I had come up with a walang kapareho doon sa iba. So, yun lang ginawa ko doon. Kaya madali tandaan. Hindi ka malilito. Okay? Next. Depende sa iba-ibang specialization, civil meron din, pero halos nagkakapare-pareho din. In unprofessional manner, demand any remuneration other than his or original charges except for additional services. Pero sa yung magkano bang singilan, sasabihin, magkano ang pirma mo, magkano ang ganito. Depende, ikaw ang bahala dyan. Hindi ka lugi sa gawa. Halimbawa, isang palapag na building o di kaya two-story residential building tapos sa 80 square meter o di kaya 60 square meters, magkano ka ikaw gagawa ng drawing, ikaw ang gagawa ng, siyempre sa'yo rin yung sa'yo rin yung design calculation dyan, sa'yo rin yung paano mapipirmahan kung walang hard copy.
tracing. Magkano isang tracing paper, no? So, mga 100 o isang set ng blueprint, papalo ng mga 200. Halimbawa, gano'n. Gano'n. Ang set naman ng plans niyan nasa ano 7 sets. So, magkano na 'yon? Sa drawings pa lang, aabot na ng mga 5,000. Hindi kaya depende kung sa 5,000 to 8,000. Depende sa ilang sheets ang gagawin mo. Pagka ako, hindi naman ako ang nagkakad mismo at wala na sa oras. Babayad pa ako ng CAD operator. Maliban doon, siyempre, ikaw pa nung siyempre, pangalan mo nakataya dyan. Naman kukunin. Yun lang ang ano dyan, ang medyo lalaruin mo rin. I am not there. No? Daw. Kung wala ka pa doon sa sitwasyon na yon, hindi mo pa na-experience, madaling sabihin pero pagka medyo iba na pagka ikaw na mismo yun doon ah, sa ganung sitwasyon, ano. So, meron dong mga binibigay na may sinasabi na 500 per sheet. Sinasabi na 1,000 per sheet. Depende, ikaw ang bahala diyan. Kung medyo matrabaho yung detalye, mas mahal ang singil. Ang singilan pagka sa naman sa medyo malalaking design firm, this EB Cruz pala. Ang singilan dyan nila, 30 pesos per square meter or 50 pesos per square meter. Kasi kung 50 pesos times 60, ilan sir yun? 50 times 60. Yes po. Sa 5 years ka nag-aral, tapos ginanahan ka pa sa civil, ginawa mong 8, ginanahan ka pa, pabalik-balik. Tapos nag-review ka pa, 5 years din. So 13 years ka sa civil. Tapos ang sigil mo lang sa 3, kulong ka pa. So, depende. Ayun ang in my practice sa civil, sa na siguro, 10 years na ako sa pagiging civil ko. So, medyo hindi ako satisfied pagka ganun lang ang singilan. For number 2, supplant another registered master plumber, kahit ito is ibang ibang profession din, ganun din. Pagka ang owner, si engineer ko ganito, tama ba yung ginawa nito? Ikaw, pabida naman, sabi mo, hindi, mali nga ang ginawa niya, yung poste maliit, yung niya, buti yung pinakitaan ka ng computation niya. Kasi pagtingin mo, maliit nga yung poste niya, pero ang ginamit naman niya, strength ng concrete niya, is more than 3,000 pisay. Ginawa. Sabihin mo, ang liliit naman ng bakal na ginamit ng engineer. Imbis na 16 mm, ginawa lang niya 12 mm. Malay mo, kung 60 ang ginamit niya, hindi mo kaagad-agad mapipinpoint. Depende kung pakitaan kanya ng design calibration. Okay? So, kung halimbawa, nandun pa mismo siya pa mismo yung inhinyero yun, come on naman. Ano yung Pinoy na pagka may makitang mali, namumuna ka agad. Okay? So, yun po yan. By reducing his or professional fees, sa totoo lang talaga, ito yung actual natin dito sa Pinas. So, pesos lang, medyo na liliitan ako ron. Kaso, pagka
malaki naman yung singil mo, hindi ka naman kukunin. Saan ka lulugar naman? So, ma- so for number 4, take the advantage of a salaried government position to compete unfairly. Ah, talaga, meron talagang dapat may copy ka bago ka makakuha ng project, bago ka, ganoon kasi ang practice nila. Hindi, sa totoong buhay, sir, ma'am, hindi kailangan na ikaw ay top notcher. Ikaw ay masakit mang isipin yan. Hindi kailangan na ikaw ay ano pala, maraming medals. Pero advantage yun pagka mag-ano ka ng trabaho. Bilyonaryo na ngayon. Yung boss ng classmate ko, karpentero, naging mason, naging foreman, after mag-foreman, naka-kontrate, New Golden City na, yung GCB, contractor na rin. No? Tapos yung mga hinahire niya, mga professional. Siya. Pero madiskarte sa buhay. Medyo ano pala yung work smart, not work hard daw. Work. So, meron talagang unfair talaga minsan ang buhay, no? Pagka siyempre kakilala mo, marunong kang maglaro. So, mararanasan yan, sir, pagkatapos na ng mahirap ko ituro dito. Okay? 5. So, allow the user registered master plumber. So, yung iba kasi dyan, pinapahiram lisensya. Hindi lang yung lisensya yung card niya. Minsan din, lisensya nung kanyang kumpanya. So, yun lang. So, halimbawa, ang singil niya doon, sige, pagka meron kang kakilala, 300, 200 tayo. Ah, 300, 200, 300 sa akin, kasi ako naman may lisensya, 200 sa'yo. O mga ganon. Pero, bibigyan mo siya ng selyo, ah, may mga gumagawa kasi niya, kahit mga classmates ko, may gumagawa niyan eh. Para additional income din. Pero, okay, so number 6, injure falsely or maliciously, directly or indirectly the reputation. Yung nga, pareho nung kanina. So, habang siya pa yung nakakontrata dyan, huwag mo na pagkailaman. So, huwag ka muna magsasabi ng mga mali para lang ikaw ang kunin. Number 7, advertise in self-laudatory language, act in any manner, and engage in any practice which tend to bring honor. So, next. So, contents, administration, definitions, general regulations. So, ito yung pag-aaral natin. Next. 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 Okay. Kuha ng mga permits. Magkano ba nga yung mga permits? So, mararanasan niyo rin, sir, kung pag after ninyo mag-graduate, yung hindi lang yung nandun nakalagay sa yung babayaran niyo. Masakit pang isipin, pero ganun talaga ang kalakaran. May mga under the table. It's bago ka bigyan ng approval, so ang kailangan mo dyan yung plan. So yung sets ng plan dito, so dalawa sa owner, dalawa sa may-ari, dalawa sa owner, dalawa sa engineer, dalawa dun sa contractor, dun sa pito. Okay? So,
Kasama din dyan yung calculation, sign and seal, last specification. Ano ba sir yung specification? Specs, doon yung nakasulat yung kung anong brando materials. Kasi sa plano, may kamulan doon is yung yung paano ang layout, paano ang piping, paano ang detalye. Pero yung brand ng materials na gagamitin, capacity, okay? Yung pag-apply din, so para sa plumbing dapat ikaw ay licensed master plumber. Next. Application. A registered licensed master plumber shall file an application at the office of the building official in behalf of the building owner. O yung permits. Okay? So with consent naman ng owner. So 102.1 identified and describe the plumbing work to be covered by the permits. So to give you an idea, ano ba yung exam? So, halimbawa, ibibigay ito, a registered and licensed master plumber. So, letter A, 102.1, 102.1.2. Medyo mahirap siya, yung type ng exam ng plumbing. No? So, parang law na rin. So, how can we identify 102.2 between the two? This is only the first chapter. So, how about the other chapters, 9.1.7? Ano? So, yan po yung exam. To try, no? So, next. 102.1, yan, no? Isa-isa yan. Bagay, pagka PUP-ans, magagaling naman mag-memorize. Describe the land upon the proposed plumbing work is to be done. Meron naman doon. Okay. 102.1.4 be accompanied by plans, drawings, diagrams, computations. So, ito yung pag-aaralan natin dito, sir. If give such other data and information as required by the admin. Next. Okay, ito yung pinakamaganda sa lahat. So, ito yung magagamit mo talaga ng selyo. Ang problema lang po ngayon, yung yung renewal ng license. So, dati wala naman eh. Ngayon lang ito. So, bago ka makapag-renew ng lisensya natin, kung mas marami kang lisensya, mas marami kang i-renew. So, bago ka makapag meron kang CPD. Atin ka ng mga seminars. So, para sa civil, 40 hours yan eh. Sa PICE, pagka-attend ka ng convention, magkano yan? 8,000. Galing Mindanao. Tapos yung convention na dito sa Maynila. O sa iyo pa yung pamasahe mo. Sa iyo pa yung hotel mo. Tapos bibigyan ka lang ng points na 5. Professional. Para lang niya yung lisensya niya, ma-renew within 3 years. So yung inyong lisensya pala, kahit yung driver's license, nag-expire yan dun sa araw ng kapanganakan. So ang birthday mo ay October 5. October 5 din yan. Pero 3 years. Pero kung nakapag-take ka ng December, hindi yan December, tapos December ulit, susunod December ulit. Hindi. So ganun yung process, ang concept, no? Next. So magkano ba sigilan ko rito? Minsan ang sigilan ko rito 1,000 per sheet. Mahal naman, engineer. Kompleto naman. Yung pagod ko lang ay anong drawing. Payag ka na ilang sheets ang bigyan mo lang 1,000. No?
Siyempre, pagod din yan. Ilang araw niya ginawa. Mga, depende sa gagawin niya. Mayroon pa yung riser diagram, mayroon pa yung blow up. Okay? Hindi ka lugi sa ano, eh, eh, mag-stick ka ron sa ano, sa range ng ano mo. Is yan na hilaw naman. Hindi hindi kompleto. Kailangan din ng ano diyan, ng bill of materials. So ano ba yung bill of materials? Kasama doon yung cost, tapos yung total amount. So, ilang elbow, ilang fittings, no? etc. Magkano yung isa? Multiply mo. So, dito nakalagay is 6 sets. Merong iba kasi depende sa ano, depende sa city. Kung ilang sets nung plan, merong iba 5 lang. Okay? So, yung iba pumapayag na walang tracing paper, walang hindi naka-blueprint. O pwedeng A3 lang. Sa Cavite, napayag naman sila. May mga nagawa rin ako lang, hindi blueprint. So, dito sa Maynila, blueprint talaga. Okay? So, depende kung anong size ng papel. A0, okay? A0, di ba? A3, A2, A1. Times mo lang yung construction naman yan dito sa mga office ano short tapos long paper, bond paper. Sunod ng A4, A3 pag times mo yung size. Next. Set daw. Ayun yung kanina pinakita ni Sir kung paano. One set of approved plans, specification, computation, retained. So, paano ba Sir naging anim? One set para sa two sets approved plans, return aplikante. Sino yung applicant? Yung master plumber, meron siyang dalawa. So, dalawa sa kanya, merong tapos dalawa daw sa owner. So, 5 na. For one set shall be kept at the job site. Siyempre, may para sa pagka-construct. Merong isa. Kaya 6. Okay, next. Expiration of permit. So, ganito po yan, sir, ma'am. Ang naging problema kasi, lalo na ngayong pandemic, maraming naputol na mga ng mga project. Bakit napepending yung mga project? Sariling pera talaga. Nung ina-apply sa bangko, kagaya ngayon, halimbawa, meron akong sarili, din na maliban sa nagtatrabaho ako kasi siyempre kailangan din natin ng extra. Okay? So, meron din mga project sa labas na pending ngayon na ang bangko pagka ma-determine niya na hindi essential, hindi i-proceed yung loan magkano yung financing. Okay. So, yun ang naging problema ngayon sa pandemic, lalo na pagka-construction. Okay. So, laging rapid test 1.8 yun. Pagka iswab mo naman 4,000. So, hindi naman shoulder ng tao yun. Hindi naman change order. So, ikaw talaga, shoulder mo yan. Okay? So, sabi rito, plumbing permit issued under the provisions of this code shall expire and become null and void if the plumbing work authorized tinengga mo lang doon. So, after 1 year, pasok yung permit mo pagka walang nagawa. Ngayon, ginawa mo naman siya. Ang
ang bayad niyan within 1 month bago ka mag-mobilize. Kung may budget ka talaga, bunuhan mo muna kung tama talaga dyan, may down payment bago mo umpisan. Para saan ba sir ang down payment? Siyempre, pagka mag-mobilize ka, gagawa ka ng tempasil, temporary, yung tulugan ng tao mo, yung pamasahe ng tao mo, yung kung halimbawa magra-rapid test yan, so kailangan mo ng budget, yung mga tools, equipments, power supply, so kailangan mo ng kable, kailangan mo ng tubig, o kailangan mo ng tubo, okay? Kailangan mo ng higaan ng tao, kailangan mo ng folding bed o kung ano man. Payment. After a month, every month, yun yung progress billing naman. Ano sir yung progress billing? Pagka may month, ibibigay mo yun sa owner. So, nakapaggawa ka na ng poste, nakapagbuhos ka ng footing, nakapag-excavate ka, okay, nakapagbakal ka na. So, pwede mo yung billing. Sir, ano naman yun daw? So, halimbawa, may total amount ka na, ang kontrata niya, 1 million. So, ang down payment mo, 30%, so 300,000 yon. So, i-recoup mo yan pagka meron ka progress accomplishment mo na 100,000. So, bali pa palo na ng 400,000. Paano mo naman babawiin ng owner? 30%, babawasan yung 100,000 mo ng 30% kasi binibigay sa'yo, nabigay na sa'yo yung 30% ng kabuuan eh. So, magiging 70,000 na lang. O, ganun yun. Okay. Hindi nagbabayad si owner. Nagbayad lang ng DP. Pero pag billing, naka-progress billing ka na, hindi pa nagbabayad. Siyempre, tataka ka. Ngayon, kung unang transaction, konti. Pero mahaba ang PC. So, ang nangyari, hindi pa rin nagbabayad. So, after 120 days, hindi in case of renewal of a planning permit, a fee equivalent to one-half the amount of the original fee shall be paid. Plumbing. Sa plumbing, bibilangan lang diyan dyan. Pag bigay kayo, meron yung table. Doon sa table na yon, meron doon nakalagay ilang water closet, ilang lavatory, ilang drink meter. Okay? So, doon malalaman ngayon, babayaran mo. Yung iba, nandadaya sila. Para maliit yung babayaran nila, ang ginagawa, nililiitan lang yung quantity. Okay, next. Okay, inspections, all plumbing systems for which permits are required, kailangan inspect. Private yan, di ba nag-apply ng building permit. Bago ka magbuhos dyan, after pagbabakal or after mo magbakal dyan, dapat pupunta yung actual talaga, lalo pa kung ang inhinyero. No? In terms of construction. Kasi minsan ang papagawa ng plano, may plano na, so iba yung interpretation ng foreman sa plano kaysa dun sa engineer. Kasi siyempre, pagka nandun sa 4.12 mm, kaso iba pala, meron niyang grade. May sasabihin ng foreman, ito yung ginagawa namin sa ibang project. Kaso, hindi naman yan ang standard. Hindi naman yan tama. Meron tayong basis na. Okay. Next, inspected. So, bago yan buhusan, di kaya bago yan lagyan ng ceiling, meron inspection. Sabi ko kanina, mayroong leak test ang gagawin. Next. Sa plumbing pala, RA 1378, Republic Act 1378. Kasi lata 645. Okay? And the administrative that shall be filed at least 3 working days. So, pagka mag-file ka, kung nangungontrata ka sa public,
So, before 3 days yan, ipa-file mo ng ano, i-file mo ng Lunes, Biyernes, Huwebes para inspeksyon mo ng Martes. Yan din. Basta public, no? Pero sa private na iba naman. Depende sa kausap mo naman ito. Minsan na one day, a day before, ma-file mo na, masubmit mo na, no? Ang problema ko lang, sir, doon sa lalo na kung medyo bagong graduate, Ungit pa naman. Pagka kasi bagong graduate at bagong pasa sa board, mataas ang ego, no? Yun ang mga nakakatrabaho ko. So, siyempre, medyo iba yung ugali na kaysa doon sa estudyante pa lang. Pagka, halimbawa, merong iba dyan na hindi complete, gamit up yung wala naman 0-0 talaga sa construction. Kung ang poste nasa plano is 550, kung maging 551 yan, naman masi 0-0 talaga yan. Meron talaga yung, kaya nga may punch list. Okay? So, ganun yung aking experience pagka mga bagong graduate at bagong exam. Pero hindi naman lahat. Merong ano lang kasi, merong ibang ugali pagka napunta na sa ulo yung ano nila, yung lisensya. Okay? So, next. So, a fee will be charged. Yun, may additional fee. So, special provisions, all licensed master plumber registered in accordance with provisions, special secure, process sa seal. So, ito yung selyo. Next, ito yung selyo natin. Okay, the seal shall be round in shape and inscribed. Next na lang, sir, para makita natin yung selyo. Kapangalan mo ay Carmel Marie Ellie. Diyan lalagay yan. So, yan ay yan ay 5 French. Yung isa, yan, sir, yung ating sakali, no, kung gusto natin. Pagka civil naman, parang yung rook o nag-ano kayo ng chess. No? Yun yung, yun yung civil. Pagka sa civil. Registered meter plumber, dyan naman nakalagay. Civil in. Ito yung number mo sa PRC. Ayun yung detail natin. So, mura lang naman pantatak. Sa Recto 750 lang yan eh. Okay, next. Okay, para maintindihan talaga natin. So, ito yung ating definition terms sa libro. Sa code. Naglagay lang ako dyan picture para maintindihan natin. So, alley. Space. Public park or thoroughfare less than 3 meters but not less than 2 meters. So, ito yung sample ng mga exit, no? Okay. Yung sukat naman niya for vertical process, pagka sinabing less than 3 meters but not less than 2, so that is alley. Okay, next. Meron naman tayong tinatawag na accessible, meron naman tayong tinatawag na inaccessible, tapos accessible. No? So, kung accessible daw, connection, appliance, or equipment shall be having an access thereto, which may require prior removal of an access panel or door. So, yung sa loob is nandyan yung P-trap. So, bago tayo magka-access dyan, so dapat meron tayong, bubuksan muna natin yung cabinet, yung pinto. So, hindi directly kaagad na accessible yung readily accessible. Okay, yan dyan. So, ano yan? May rekta kang kung papansinin niyo yung yung water closet dyan,
Ewan ko kung ganyan din yung water closet niyo sa bahay. Yung seat cover, ay yung upuan, no, yung inuupuan. Okay? Paki-check nga yung water closet diyan. Pagkatingnan nyo, may boot open. Kita nyo ba? Yes po. Ano kayang purpose Oo. niyan? Kasi, yes ma'am. Ano kayang purpose niyan? Kasi sa atin, sa bahay natin, tingnan nyo, sarado, di ba? Pero, yan yung requirement po yan. Yan yung hindi sinunod ng ibang nagmamanufacture. Kaya nga sabi nga kanina doon sa principles, shall be approved by NAMPAP. Ang sumusunod lang po niyan, pagka public, no? Public, no? Toilets is yung sa aeroplano. Kundi kaya dun sa water closet dyan, ganyan. No? Sa aeroplano, ganyan din, bukas yan. Anong purpose kaya niyan? Sabi sa akin nung aking estudyante, sir, sa lalaki yan, sir. Para may sa babae talaga yan. Okay? Now, ito is para sa hygiene. So, alam na ng babae kung paano yan. Bakit ganyan yan. So, para pagka yung inspector, so, alam natin na dapat ganyan yung ikakabit. So, ano ba, sir, yung hindi sumusunod dyan? Mga fast food. Alam niyo na yan, kung ano mga fast food na yan. Okay? So, ganyan po daw dapat ang seat cover natin, assembly, para sa public toilets. Okay, next. Air brake. Yan. Ito yung example kanina, ang sinasabi ko na walang backflow. Yung protection natin sa backflow. Like for example, yung drinking fountain, di ba? Kung ito yung discharge ng drinking fountain, di ba minsan doon kayo naghugas ng kamay sa drinking fountain, ano? Meron diyang ibang sutil, no? Doon naghuhugas ng kamay. So, may drinking fountain doon. So, hindi po dapat gawin niya. So, bawal po yon. Ngayon, ang discharge ng drinking fountain, yung is dapat nakaangat konti. Ito rito. Doon sa tapping point to protect sa backflow ng 25 millimeters. Para that is a physical separation para kung halimbawa itong linyada na to, yung discharge na magkaroon ng bara, hindi, walang possibility na babalik yung maruming tubig. Kakaroon ng contamination ng water. Okay, next. Air gap drainage. Pagka sinabi naman, physical distance, no? So ito na bibili naman yan eh. Para din yung kanina na pinakita na ito is assembly. Okay? So para din sa backflow yan. Okay, next. Air gap drainage, tas airport pang drainage yun. Ito naman pang supply ng tubig. So, meron tayong tinatawag na air gap. Ano po ba yun, sir? Yung iba, hindi nasa food kasi yung flood level rim, di ba, tip ng lababo sa taas, flood level rim yung tawag doon eh. Papunta doon sa distansya, papunta doon sa discharge ng faucet, dapat meron siyang minimum distance, 3 inches. Okay? So, iba, medyo nakapasok na rin sa flood level rim eh. So, mali yun. Bakit, sir? Yung ibang lababo, wala kasing overflow. Nakabit. Okay? Kung wala yung overflow na nakabit, possibility yan, tuloy-tuloy yung tubig, aapaw. Dumikit yung tubig, maraming tubig doon sa
bunganga ngayon o tip nung faucet, nung kitchen faucet. So, okay. So, siguro dito muna tayo magtapos ngayon by next meeting. Kung po pwede sana, ganito pa rin 6 to 9. Ito, okay. So, if my question, you can raise before we end up our discussion. May ba? Sir, tanong lang po. Nasabi niyo po kanina dapat po kada extension o remodel na gagawin. Sir, ano uli yan, sir? Yung question mo? May tanong pa ba? Wala na. Yung kanina hindi ko nakuha. Ano ba yan, sir? Yung tanong mo? Sid Lupena. Open na lang, sir, ng mic. Wala mic. Extension ng bahay, ano, sir, yun? Pa-retype nga uli. Yung para sa permit. Ito pwede po magagawa. Ano pong pros and cons, sir, nun? Hindi ko nakuha agad. Permit. Sir, Ano na lang, tinatanong sir? po yun, Send mo na lang doon. Yes, sir. Ano yan? yes, sir, kung ano daw po yung pros and cons po ng pagkuha po ng permit. Pagkuha po ng permit kasi nasabi niyo po kanina na every extension po ng isang bahay, need daw po ng permit. So ano daw po yung pros and cons po nun? Sir,